Magandang umaga sa inyo, tanghali man o hapon o gabi, mga kaibigan, kapatid, si Brother Joe. Kantahin ko muna yung isang gospel song ni Elvis Presley, There Will Be Peace in the Valley. Oh, well, I'm tired and so weary, but I must go alone till the Lord comes and calls me away. Oh, yes. Well, the morning's so bright, and the Lamb is alive, and the night is as black as the sea. Oh yes, there will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray. There'll be no sadness, no sorrow, no trouble I see. There will be peace in the valley for me. Well, the bear will be gentle, and the wolves will be tame, and the lion shall lay down by the lamb. Oh yes, and the beast from the wild shall be led by a child, and I'll be changed from this creature that I am. Oh yes, there will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray. There'll be no sadness, no sorrow, my Lord, no trouble I see. There will be peace in the valley for me. There will be peace in the valley for us. Yung gospel song na version ni Elvis Presley yung narinig natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Tanghali man o hapon o gabi. Si Brother Joe ang yung napapakinggan dito at napapanood sa small YouTube ko na ako ay tumatalakay ng gospel. At kung meron mang mga mensahe na either napapanahon o mga nakaraan ay akin sasabihin pa rin. Alam natin na lahat tayo ay walang perpekto sa atin, subalit ayun ang dahilan kung bakit pumunta ang Panginoon dito sa lupa. Dahil yung perfection ay gusto niyang ibigay sa atin after na tayo ay makatanggap sa Kanya at makakilala
At doon natin makikita ang ibig sabihin ng perfection. Sapagkat magiging tulad tayo ng Panginoong Jesucristo na ang kaluwalhatian ng Diyos Ama ay makikita rin sa atin. At doon nagiging ganap tayo o perfect tayo kapag tayo kumilala sa buktong na anak ng Diyos na buhay ng Panginoong Jesucristo. Muli, ito po ang inyong kapatid na si Brother Joe. At alam ko na maraming mga tao ngayon na maraming katanungan. At hindi lang yun. Minsan ang ginagawa natin ay dinadaan na lang natin sa, outlet ng buhay natin. May mga pumupunta sa mall, i-standby sa mga mall, gagala-gala. Ako naman kapag masyado alam niyo yung buhay natin masyado puno ng pagod o pag-aalala. I just look at the sky, and behind that sky, yung himpapawid, I know God is watching us. At sometimes pumupunta ako sa mga lugar na mayroong nature. At doon nakikita ko na nilikha ng Diyos ang mga nature na to dahil hindi ito kayang gawin ng isang isipan ng tao o kapangyarihan ng tao na alam natin na ang Diyos lang mayroong kapangyarihan na gano'n. Ito na yung gagawin kong pinakalas na dahilan ko bakit ang Panginoon Jesucristo naparito yung buhay ng Panginoon Jesucristo. Para sa susunod ay yung mga iba pang mga ginawa ng Panginoon nung siya'y nandito sa mundo at nag-ministry. Ang aking babasahin sa inyo ay ang tungkol sa sinabi ng Panginoon sa Book of Mark. Ang Gospel of Mark, kasi meron tinatawag na Synoptic Gospel. Yung mga Synoptic Gospels na yun ay magkakapareho. Kaya nga, hindi sila nagkopyahan, kundi sinulat nila according sa kanilang mga pinaalala ng Espiritu Santo. Yung Matthew, Mark, Luke, John, may mga Synoptic Gospel kasi na medyo hindi natin dadaanin dito yun. Hindi ko sasabihin muna dahil hindi yun ang topic natin. Pero yung Book of Mark, yung Gospel of Mark, ito yung pinakauna na gospel sa lahat ng gospel. Siya ang pinakanauna kahit kay Matthew, Book of Luke, and John. Nasulat ito around AD 50. So pinaka-bago, pinakauna kaysa sa mga nakalipas na yung mga gospel pang sumunod. So ito yung pinakaunang-una, let's say luma. Numakit ang Panginoon sa Kristo sa kalangitan about 33 AD. So 50 years bago sumulat. So almost like 40 years plus bago na isulat ito. Fresh pa sa memory niya ni Mark. At siya kasi ang witness. Maalala nyo yung merong binatang bata pa, siguro ang edad niya nasa mga teenager lang, siguro probably nasa mga 15 years old o 14. Lagi siya sumusunod sa Panginoon. Inaresto ang Panginoon sa Kristo doon sa Gethsemane. Kasi itong binatilyo na yun ay kilala talaga ni Peter. Laging kung saan si Peter, errand boy niya yun, errand niya. Inuutusan niya, ito, may kunin kang ganito, sumusunod siya. So teenager siya. Siya yung huhulihin ng mga gwardya ng mga Sanhedrin. Subalit nakatakas siya at nakuha lang yung balabal sa kanya. So tumakbo siyang hubad. Siya yung young man ng Mark chapter 14 verse 51. Yung young man na tumakbo, nahuhulihin din sana, pero nakatakas. Siya din yung sumulat ng Book of Mark. So, nagsimula ang ministry ng Panginoon na umabot ng 3 taon at kalahati. 3.5 years. Simula siya about 26 AD. 30 AD nung siya ay binitay sa krus.
ng Kalbaryo. So makikita natin na ang mga kasaysayan ng Panginoong Jesucristo ay dito sa Bible ay meron siyang mga pinagaling. Hindi naman lahat ng tao na pumupunta sa kanya ay pinagagalingan. Pero sabi, marami siyang himalang ginawa. Either kasama na yung pagpapagaling pero hindi na record. Ayon sa Gospel of John. Sapagkat kung i-record pa, hindi magkakasya anumang aklat na magagawa sa sanlibutan. Ibig sabihin, marami talaga. Marami. Kahit yung mga Greek library, mapupuno yun ng kasaysayan ng Panginoon sa Kristo sa loob ng 3 taon at kalahati. So mababasa natin dito. Babasahin ko muna rito yung message ni Mark sa Gospel of Mark. Ang sabi sa verse 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. So, dineclare niya kagad na si Jesus Christ is the Son of God. Just like the gospel of John, the Son of God. Ayun ang pagpapakilala talaga ng Panginoon sa Kristo sa kanilang mga disipulo nung una yun. Doon naman sa Gospel of Luke, Jesus Christ as the Son of Man. Sa Matthew naman, Jesus Christ as the servant. So marami silang tinalaki na qualities ng Panginoon sa Kristo na doon sa 4 Gospels. So the beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written in the prophets, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. Ang tinutukoy dito si John the Baptist, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. John came baptizing in wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Then all the land of Judea and those from Jerusalem went out to him and were all baptized by him in the Jordan River, confessing their sins. Now John was clothed with a camel's hair and with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And he preached, saying, there comes one after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. I indeed baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And immediately coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven, you are my beloved Son, in whom I am well pleased. Immediately the Spirit drove him into the wilderness, and he was there in the wilderness for 40 days, tempted by Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered to him. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. And as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then Jesus said to them, follow me, and I will make you become fishers of men. God bless His word. Ito yung introduction at yung main purpose kung bakit ang Panginoon si Kristo ay naparito sa sanlibutan. Makikita natin dito the first declaration of the Lord Jesus Christ. Yung sinabi niya na the time is fulfilled according to Mark chapter 1 verse 15 sa letter A, He said the time is fulfilled. Anong time na binabanggit ng Panginoon? This is the same time na sinabi ni Apostle Paul
sa mga taga-Galatians sa chapter 4 verse 4, "But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law." So na-fulfilled na yung time na yon. At nung sinabi nga ng Panginoon, the time is fulfilled. And then next, na sinabi ng Panginoon, the kingdom of God is at hand. And the kingdom of God is at hand. And what is the kingdom of God? Makikita natin, Jesus Christ, yung discourses ng Panginoon sa Kristo doon sa mga nagtanong sa kanyang mga teachers of the law and Pharisees. Sa Luke chapter 17 verse 20, makikita natin sa letter B, the kingdom of God does not come with observations. Ang kaharian ng Diyos ay hindi natin makikita sa obserbasyon o sa pag-aaral na may mga palatandaan o gumamit ang isang tao ng telescope at tumingin sa langit at nagkakaroon ng movement ang mga stars and planets. Hindi ganun ang observations na malalaman natin kung ang kingdom ng Diyos ay nasa atin. Kasi sinabi ng Panginoon sa verse 21 ng Luke chapter 17, the kingdom of God is within you. Nasa sa inyo ang kingdom ng Panginoon. Kung ang kingdom na yon ang merong king na ang Panginoong Kristo ang tinatawag na king, doon sa pag-uusap niya, pagpapaliwanag niya kay Pontius Pilate na siya ang king at dahilan kung bakit siya naparito, ay malinaw kapag tinanggap natin ang king of all kings, kasama natin tinatanggap ang kingdom of God. Kasi siya ang king ng kingdom of God. 1 Timothy chapter 6 verse 13, the Bible says, I urge you in the sight of God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who witnessed the good confession before Pontius Pilate. Ano yung good confession na yun sa harapan ni Pontius Pilate? John chapter 18 verse 36 says, my kingdom, Jesus Christ said, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servant would fight. And then the following verses, but now my kingdom is not from here. Oh, glory be to Jesus. Ang kingdom ng Panginoon ay hindi ang worldly kingdom. Jesus Christ said, ang kingdom ng Diyos is within you, nasa inyo. Kung nasa atin ang Panginoon sa Kristo, yun ang kingdom natin, yun ang kayamanan natin, sapagkat ang kaharian ng Diyos. Pag sinabing binanggit na kaharian ng Diyos, ay naroroon ang maghahari, ang ruler. Sapagkat ang Panginoon ay umakyat na sa langit. At nung umakyat sa langit, after ng 40 araw o ilang mga linggo, ay ipinadala niya ang Espiritu Santo at siya ang naging teacher, tagapagturo ng bawat mananampalataya. At ang lahat ay nabautismon sa Espiritu Santo. Kung paano tayo nabautismon sa pangalan ng Panginoon Kristo, nung tumanggap tayo sa Kanya, at kalakip nito yung tinatawag na water baptism, ito naman ang kasunod ay ang baptismo sa Espiritu Santo. Habang ang Panginoon Kristo naroroon sa kalangitan, pinadala niya naman ang Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo sa atin, upang tayo turuan ng kabanalan sa mga bagay ng Diyos. Subalit, darating ang panahon na aalis ang Espiritu Santo tulad ng kalapati, tulad ng dove
at lililisanan niya sa sanlibutan, sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang pumipigil pa sa paggalaw ng Antikristo. At pagdating ng araw daw, pag nawala na yung hadlang na yon, na humahadlang ng Espiritu Santo sa pag-manifest ng Antichrist, ay ang mangyayari po mga kapatid, ay aalis ang Espiritu Santo sa mundo dahil mag-aahari ng Antikristo ng mga hinihingi ng mga tao. Imbis na ang Espiritu ng Diyos ang mag-ahari sa kanila at panatilihin nila ang pangalan ng Panginoon sa kanilang mga buhay, pipiliin nila na sila'y pagharian ng masasamang espiritu. At doon malalaman ng mga tao sa sanlibutan na ang Diyos na kanilang tinanggihan, ang kapalit pala ay ang kapahamakan. Jesus Christ said, yung binasa natin, ang ibig sabihin po ng kanyang pagparito, una yung declaration niya na ang oras, ang panahon ay naganap na, time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Ang reason naman din ng Panginoon kung bakit siya naririto ay yung kanyang everlasting command to us, sa ating mga tao, na dalawang command para ang kingdom ng heaven ay ating pong maranasan at tayo'y makaparoon pagdating ng mga panahon na yon at tamang oras. Sa Mark chapter 1 verse 15 letter B, kung makikita natin sa 15 letter B, after na sabihin niya, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, repent. Repent and believe in this gospel. Una, sinabi ng Panginoon na repent. What is a repentance? Anong repentance? Repentance is simply a change of heart and mind. It also involves the turning away. You have to turn away from your sin and asking forgiveness from God. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Change of heart and change of mind. And then Jesus Christ said to, and believe in the gospel. You have to believe in the gospel after you repent from your sin. Believing the gospel is to accept the word of Christ without any alibi. Walang pero, but hindi ko kaya, walang ganon. Believe, meaning is to believe, is to accept the word of Christ as the only true and final. You have to believe the existence of God as a fact. Totoo. Sapagkat paano tayo mananampalataya o maniniwala o mananalig kung ang pinananaligan naman natin ay hindi natin tinatanggap na siyang totoo. And makikita natin dito sa following mga verses sa Mark chapter 1 verse 17, then Jesus said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Follow me, and I will make you become fishers of men. And then, the commandments of the Lord Jesus Christ to us, and to lahat ng mga tao sa mundo, is, He said, follow me, not follow him, not follow her, follow that. Pinopoint ng Panginoon ang sarili niya, you follow me. According to Mark chapter 17, sa letter A.
Sumunod tayo. Ang lahat daw ng sumusunod sa Panginoon, tandaan ninyo, ang pagsunod sa Panginoon ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung saan naroroon ang Panginoon ay sumunod tayo. Kung saan tayo dinadala ng Panginoon ay sumunod tayo. Sapagkat ang buhay lang natin sa mundo ay napakaiksi. Kung ipagdadamot pa natin ang natitira nating buhay sa mundo ay napakaiksi. Napakaiksi lang talaga. As much as possible, yung buhay mo, kahit maiksi, ang mga panahon na natitira sa iyo ay gamitin mo sa pagsunod mo sa Panginoon. Sapagkat after na tayo'y mamatay, ang katawan natin, ito ay ihimlay, mabubulok, ililibing mabubulok. Subalit yung pinaka-ikaw mismo, yung kaluluwa na tumira doon sa katawan mo, ay saan kaya tutungo kung hindi mo sinunod ang Panginoon, hindi ka sumunod sa Kanya. Tinuturo na ng Panginoon kung nasaan ang buhay na walang hanggan. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsisisi at pananalig sa gospel ng Panginoon, sa mabuting balita. After you follow the Lord, and then Jesus said, I will make you become fishers of men. Be a fishers of men. Hindi fisherman, yun ay isang trabaho. Subalit ito, binibigyan tayo ng Panginoon ng isang trabahong espiritual, fishers of men. Ang mga tao ang siyang dadalhin mo sa Panginoon, sa lambat ng kaligtasan ng Diyos. First Corinthians chapter 9 verse 14 hanggang 15. Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. But I have used none of these things, nor have I written these things, that it should be done so to me, for it would be better for me to die in poverty, than that any one should make my boasting void. Pag tayo naging mangangaral ng Panginoon, ang iba'y tinawag na maging preachers, evangelists, pastors, teachers of the gospel, healer, nagpa-perform ng healing, nagkakast out ng mga demons. Those who are preaching the gospel, according to Paul, 1 Corinthians 9:14, is even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Nabubuhay sa gospel. Pero the Lord Jesus Christ and other disciples and other apostles, they never mention about giving tithes. Ang mga nangangaral noon, may mga tumutulong sa kanila, yung nagbibigay, alms. They giving them food. Evangelist, Pastor Joe, Evangelist Joe. Hindi nangangahulugan na ikaw ay naghihirap. Ang ibig sabihin, ito, nagluto ko ng konting pagkain para sa'yo. Tinatanggap ng mga apostol yun. Brother Joe, nakita ko luman-luma yung damit mo. Meron kaming binili sa'yo, kaming magpapamilya. Donated ko na sa ito. Sa'yo na yan. Maraming salamat, kapatid. Ganun ang mga paglilingkod ng araw. They don't even mention about money, yung mga preachers.
Napabasa at nakikita ng mga tagasunod nila, mga ibang Christian, yung pastor na to, na alam nila na nagugutom, may malaki silang palayan, may malaki silang mga farming, pinagtatayo nila ng bahay doon sa farming nila habang nangangaral. Kasi walang mga church pa nung building. Doon lang sila sa labas, outdoor. Walang pag-aari ang pastor at preachers noon. They just come and go and travel. Pagkatapos, sa example ko na lang sarili ko, ay si Brother Joe pupunta dito sa halimbawa sa anumang part ng, hindi ko nababanggitin ng Philippines. Halimbawa, pupunta si Brother Joe dito sa Eureka. Pupunta siya. Tama-tama mga kapatid, pupunta siya rito. Paganda, sino ang magbo-volunteer na bigyan siya ng isang kwarto doon habang papunta siya rito sa loob ng 1 linggo mangangaral? Ako na brother. O ikaw naman sister, magluluto kami ng pagkain natin para sa lahat. Ikaw naman kapatid, ito may tinahi yung aking lola na damit at kasya naman to kay Brother Joe. Ganun ang mga preacher noon. They don't own anything. They just come to a place, pupunta sila sa isang place para mangaral na hindi para kumulekta ng pera. No. Wala silang pinapractice na tithes and offering noon. Tulad na sinabi ni Apostle Paul, yung mga preacher daw, yung mga fishers of men, may right silang mabuhay ng ganon. Tinutulungan na lang sila ng mga kapatiran. Pero yung mga preacher, they don't own properties. They don't own anything. Tinawag silang mangaral lang. Subalit ngayon na nakakalungkot, hindi kayang gawin ng mga preachers yan. They just want money. Because they afraid to die. They afraid of their future. Kung ako tatanungin nyo, I'm not afraid. Kung ano man merong kayamanan ng mga mananampalataya na nakikinig sa akin, it's theirs. Pinaghirapan nila yon sa pagtatrabaho, pagnenegosyo. Kung hindi nila ako bigyan, nakikita nila ako, nangangaral ako, ang dungis-dungis ng damit ko, okay lang din sa akin. Okay lang din sa akin yun. Sapagkat naparito ako, tinawag ako ng Panginoon, hindi para kumulekta ng pera, kundi para sabihin sa inyo ang katotohanan na ang salita ng Diyos ang tunay na gabay at siyang tunay na magdadala sa atin sa buhay na wala hanggan. Ang tunay na pakikinig. Mga kapatid, tulad na sinabi ni Apostle Paul, it would be better for me to die, which means to die in poverty, than that anyone should make my boasting void. Kaya pinagmamalak ni Apostle Paul Sino sa inyong hiningian ko? Wala. Nagpayaman ba ako? Wala. Nakita nyo ba na meron ako malaking bahay o mansyon o sasakyan o helicopter o jet plane? Wala. Kung sa panahon ng Apostle Paul, meron namang ganung mga bagay, hindi niya tatanggapin yun. Yun ang napatunayan ko sa Biblia. Ang Panginoong Kristo nangangaral, walang sariling bahay. Doon siya natutulog sa bangka ni Pedro at ang mga bangka ng mga mangingisda. Doon siya natutulog, nagka-camp sa Gethsemane, favorite place niya para manalangin. Dala-dala niya lang balabal. Laban sa araw at lamig. Mga kapatid, kapag tinawag tayong fishers of men, ibig sabihin hindi ito pagpapayaman, hindi ito isang trabaho para kumita ng pera. Hindi. Ito ay tunay na pagsunod sa Diyos. Kaya kung meron man ako tinatangkilik dahil sa pagtatrabaho ko, at kayo'y may tinatangkilik dahil din sa pagtatrabaho ninyo, gamitin nyo sa tama. O mga kapatid, itong kagandahan ng sinaunang siglong Kristiyano. They're just gathering together para makinig ng salita ng Diyos, nagpupuri, nababautismo sa Espiritu Santo. Walang binabanggit na pera, walang binabanggit na ekonomiya.
They're just sharing whatever food they have. Naggagather sila. They keep on singing and praising the Lord. Yun ang unang siglong Kristiyano. Kaya nga pagdating ng Panginoong Jesucristo, sinabi niya na sa pagdating niya, meron kaya siya matatagpo ang mananampalataya o nananampalataya ng tunay. Jesus Christ said in Matthew chapter 10, verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Ito ang pagmiministring tunay. Freely you have received the salvation, the goodness of God, and freely give the message. And Jesus Christ said, bago siya umakyat sa langit, binili niya sa mga apostol, sa mga alagad. Matthew 28 verse 19, go therefore and make disciples of all the nations, teaching them to observe all things, that the following verse, that I have commanded you, teaching them to observe, meaning observation, maging tunay na tradisyon, maging tunay na pangunang salita, pananampalataya, seasons of out of season, teaching them to observe, sundin, panindigan, paniwalaan, i-uphold all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. This is the last word na amen na sinabi ng Panginoon na kaharap niya mga alagad. Amen. Meaning, so be it, O God. Mga kapatid, ang alam ko sa Jesucristo ng Biblia, hindi po siya nagpasasa. Sa halip, tiniis niya ang lahat ng pag-aalimura ng tao at pagpapahirap hanggang sa krus ng Kalbaryo ay naging masunuri ng Panginoon sa Diyos Ama, sapagkat inihandog niya ang kanyang sarili sa kasalanan para sa ating lahat. Ibigay natin ang ating mga buhay sa Panginoon at ang ating mga sarili sa Diyos, pananampalataya, ang ating buong katauhan, sapagkat ang ating kaluluwa ang mas importante sa lahat ng bagay. Kung kayo po'y wala pa sa Panginoon, tanggapin niyo ang Panginoon. Hindi pa huli ang lahat sa inyo. Kung gusto niyo maglingkod sa Panginoon, maglingkod kayo sa pamamagitan ng pagbabahagi lamang ng salita ng Diyos at ang pangalan ng Panginoon Jesucristo at ang kaligtasan na binibigay niya. Mga kapatid, ito ang tunay na gospel. We won't gonna mention anything na merong pinansyal o anuman. Hindi natin magiging basihan yon. Jesus Christ said, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and His righteousness. And all these things, yung mga bagay, shall be added unto you. Kung susundin natin yun, habang tayo nasa mundong ito, nag-aaral ka, nagtatrabaho, may the Lord guide you always. At kapag nangaral ka ng salita ng Diyos, just say the word. Just say, the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. And follow Him. And God will make you fishers of men. Ito ang entire message ng Panginoon. Wala nang mga napakarami. Ito lang. Ito lang talaga. Kaya siya naparito para ipaalam sa atin ang mga bagay nito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan sa tamang pagsunod sa Diyos.
Kung nais nyo ng kapayapaan sa Panginoon, kilalanin yung Panginoon, tanggapin nyo. Kayo mga wala pa sa Panginoon sa Kristo, nadaanan nyo to. This is your chance. And your last chance. Kapag wala kayo sa Panginoon, sa mga sandaling ito, hindi nyo tinanggap ang Panginoon. Paglakad nyo, palayo. Maaring nakaabang sa inyo ang disgrasya at kapahamakan. Paano nalaman kung tayo napahamak? Nakakasiguro ka ng kaluluwa mo ay paparoon sa Panginoon sa kalangitan? Mga kapatid, si Jesus Christ lang ang tunay na daan, katotohanan at ang buhay. Wala nang iba. Kung gusto yung tanggapin ng Panginoon, maaari ko kayong i-lead sa isang prayer ng pagtanggap. Imuko po tayong lahat at ipikit natin ating mga mata. Sumabay kayo sa panalangin, itong simpleng panalangin. O Panginoong Jesucristo, sa oras na ito, ako po'y nananalig sa iyo at nananampalataya. At sa oras na ito, pinagsisisihan ko ang aking mga nagawang kasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon, at linisin mo po ako sa lahat ng kasalanan. Ikaw na ngayon ang pumasok sa aking puso at isipan. At Panginoong Jesucristo, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas, magpakailanman. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang aking buhay. Sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung ginawa niyong pananalangin na yun, ay makakasiguro kayo ng Panginoon ang direksyon ng iyong buhay. Ang Diyos nang may hawak sa kanyang mga kamay. God bless inyo lahat. Maraming salamat. Ito po muli si Brother Joe ng Creoke at Pananampalataya. Haring share nyo yung YouTube channel na ito sa iba. At kung gusto nyo po mag-subscribe din. Maraming salamat po. God bless inyo lahat. Sa Diyos ang papurit pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.